So, meron pong video si Miss Ellen Adarna and inamin niya sa video na yun na meron siyang karamdaman na kung tawagin ay anxiety, depression, and PTSD. So, panoorin natin yung video and mag-react tayo. Hi, I'm Ellen Adarna, and before the program, I was diagnosed with anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. Okay, so karamihan ng mga pasyenteng merong anxiety, depression, and PTSD, hindi sila nadadiagnose. Kumbaga, underdiagnosed sila. Majority of them, hindi naman talaga nagpupunta sa mga doktor para ipacheck yung mga nararamdaman nila. Anxiety, kadalasan yan, yan yung parang sobra kang takot sa mga incidents or sa mga pangyayari na hindi pa naman talaga nangyayari. Remember, yung fear, normal yan. Normal tayong matakot. Kunyari, meron tayong deadline, kinabukasan na, wala pa tayong nagagawa. Nakakatakot siya, 'di ba? Pero pag sinabing anxiety, sobra na yung takot mo, tapos may mga kasama pang panlalamig ng kamay, may kasamang palpitations, tapos natutuyuan ng dila, may mga kasamang siyang sintomas, and nakaka-istorbo na sa pang-araw-araw mong buhay. These things happened to me was because of the death of my father. I had unhealthy relationships, and I just gave birth at the time, and all these things happened together all at one time. Okay, so tama po, no, yung mga risk factors or mga causes na nabanggit ni Miss Ellen. Kadalasan yan, pwedeng meron kang childhood trauma, pwedeng namaltrato ka nung bata ka, and then dahil doon sa trauma na yun or sa incident na yun, nagkaroon ng changes sa brain pattern mo and nadala mo yun sa iyong pagtanda. Pwede rin namang meron kang severe na pagbabago sa buhay mo. Pwedeng meron kang nalugi na business, ikaw ay namatayan ng kamag-anak or mahal sa buhay. Pwede rin namang sa mga nagbubuntis, medyo naging grabe yung kanilang pagbubuntis, nagkaroon sila ng burden sa kanilang pagbubuntis or sa pag-aalaga ng mga bata. Kapag depression naman, again, normal na malungkot, okay? Nawalan tayong pera, na heartbroken tayo, iniwan tayo, normal po ang malungkot. Pero pag sinabing depression, yung kalungkutan mo, sobra-sobra na, at nakaka-apekto na sa pang-araw-araw mo. Pwedeng hindi ka na nakakatulog ng maayos, okay? Sobrang haba ng iyong tulog, sobrang ikse ng iyong tulog. Yung mga dating activities na nagbibigay sa'yo ng enjoyment. Dati, mahilig ka mag-basketball, mag-gitara. Ngayong depressed ka, hindi mo na sila na-enjoy. I basically tried everything, and I was still feeling shitty. It was like, what's there to lose, right? Okay, sa mga na-encounter ko po, no, kahit sa internet, minsan hindi natin ina-acknowledge or minsan ini-invalidate natin yung nararamdaman ng mga pasyenteng merong anxiety or depression. Sinasabi natin, nasa isip mo lang yan, nasa utak mo lang yan. Tapos meron pa mga motivational videos na nagsasabi, i-push mo lang yung sarili mo, tapatan mo yung mga problema, mga ganyan. Pero kahit ano pong gawin nila sa mga pasyenteng nagsasuffer dito, wala pong magagawa, wala pong maitutulong yung mga yon. Kasi ang pinakadahilan po ng anxiety and depression is nasa brain chemicals na po. Nasa mismong pattern na po ng activity ng brain. So, hindi po yan imagination, hindi po yan sobrang lungkot lang, hindi po yan basta-basta emotion. Pero may changes na po sa mismong brain, sa mismong pattern ng pag-iisip, and sa chemicals ng brain. So I might as well try this. I got into the program, I signed up, and yeah, I didn't expect anything though, because no one's ever heard of, I've never heard of a program like this. I noticed with me before, I was always angry. Okay, so sa nakita nating clips, sabi ni Miss Ellen, meron siyang sinaliang program, and then ito nga, nagkakaroon siya ng mga physical activities, umuulan, naglalakad siya. Ito may mga parang form of meditations, no? Because no one's ever heard of, I've never heard of a program like this. I noticed with me before, I was always angry. I was very aggressive. Yeah, no. Like, this is something that really gets the best of me. Okay, again, ang anxiety and depression sa mga pasyente na nakakaranas nito, one of the characteristics ng mga sintomas nila is nagkakaroon sila ng problem sa mga kasama nila sa bahay kasi nga nagkakaroon na ng changes sa daily living nila or sa quality of life nila. Naapekto na yung trabaho, pwedeng hindi na makapag-alaga sa bata, hindi na magawa yung role bilang magulang or tatay kasi nga yung dinaranas nila, grabe na, and nakaka-apekto na sa daily living nila. I had zero control of it before. But now, I think I'm better and I'm aware at catching it. I have better relationships with people. With my depression and anxiety, it's basically gone.
It's like it never happened. Okay, sa YouTube pala to. Ito yata yung pangalan ng program or company. Kami no Ken. Okay, so ito po yung website, no? Kami no Ken. So, Kami no Ken is a Japanese term that translates to the fist of God. It refers to the strength and power of the God within you. Okay, so isa po siyang practice, no, na kung saan siguro meron silang mga tinuturo para yan magkaroon ng powerful emotions, matulungan po yung mga pasyenteng may gantong karamdaman. Ito yung mga programs nila, tingnan natin. So, one-on-one courses. Yan. So, self-awareness, 1 week. Physical strength training, very good. Kasi may form of exercise. Kahit pa paano, nakaka-boost po ng mood yan eh. Nakakapagpababa po yan eh ng mga stress hormones and nakaka-increase ng mga happy hormones. Kahit pa paano, nakakatulong. Pero still, kung hindi po kayo sigurado sa inyong nararamdaman and hindi pa kayo nakikita ng mga psychiatrist, mas maganda pa rin po magpupunta muna sa mga psychiatrist and ma-diagnose po muna kayo bago kayo sumubok ng mga ganito. Discover the existence of your intuitive mind. So, I'm not sure dun sa iba. Transform your understanding of yourself and your abilities. Tapos meron ding self-discovery for 2 weeks and self-mastery for 1 month. So, extreme physical training, facing your inner demons, discovering a deep and powerful connection to the spirit. So, medyo hindi po ako familiar sa mga gantong programs. Pero, may advice ko pa rin po, okay lang naman, no? Sa mga pasyenteng diagnosed talaga ng mga psychiatric conditions. Okay lang po kayo mag-enroll sa mga gantong program as long as nakikita po kayo ng psychiatrist. And of course, dapat iinumin pa rin yung mga gamot na rin reseta sa inyo. Kasi yung mga psychiatric conditions, kailangan pa rin po yan ng gamot para makontrol or mabalanse po yung mga chemicals nyo sa brain. Again, yun yung yun yung pinaka-problema yung sa brain function, brain activity. So, dapat yun muna yung makorek. Kung sasamahan nyo po ng mga ganitong programs, okay lang naman. Very good sa akin dito yung mga physical training kasi nakakatulong po talaga yan. Proven yan. Yung mga ibang spiritual, mind-body connections, hindi na po ako familiar dyan. Medyo similar to na na approach sa mga psychiatrist. Di man sobrang similar, pero para kayong kakausapin, yung tinatawag nating cognitive behavioral therapy. So, kakausapin po kayo ng mga psychiatrist, may mga series of interviews sila, tapos i-correct po yung mga responses nyo sa iba't ibang bagay. Basta maayos po yung inyong anxiety and depression. Doc, saan po ba nakukuha tong anxiety? Again, marami pong causes. Nabanggit ko na yung isa kanina, pwedeng meron kang childhood experience na dinala mo hanggang sa tumanda ka and then hindi mo na napansin na nagkaroon na ng changes sa brain mo. Pwedeng nagkaroon ng sexual assault nung bata ka or naka-witness ka ng sobrang grabing away or violence. Depende po sa experience ng bata. Also sa mga certain medications, okay? Baka meron tayong tinitik na gamot na hindi nababantayan yung dose, hindi nakapag-follow up sa doktor, so nag-overdose or underdose, so nagkakaroon ng mga side effects. Also yung mga substance abuse, okay? Sa mga pinagbabawal na gamot, pwede yan makuha of course kung sobra-sobrang pag-inom ng alak. Doc, yung depression, saan po yan nakukuha? Again, nabanggit ko na rin ito kanina, pwedeng meron kang event sa buhay mo na sobrang grabe yung change na nangyari. Pwedeng nalugi ka sa business, iniwan ka ng mahal mo, may pumanaw, o kaya naman pwedeng tumatakbo to sa pamilya, okay? So baka meron ka mga kamag-anak, mga lolo, lola na dati pala nakakaranas ng depression pero hindi mo lang alam, tapos na-manifest sa'yo. Pwede rin namang dahil sa genes, meron kang pangit na genes na na-activate and then nag-manifest sa'yo. Doc, tingin ko nakakaramdam ako ng anxiety kasi lagi akong takot sa mga bagay-bagay na hindi pa naman nangyari. Paano ko masasabi na meron ako? Again, ang anxiety, depende po yan sa tao. Yung iba, sinasamahan ng panunuyo ng lalamunan, may palpitations. Yung iba naman, kumikirot yung dibdib or yung mga kasukasuan. Tapos sinasamahan nga ng kakaibang takot or pangamba sa mga bagay na hindi pa naman nangyari. And very important dito, dapat naiistorbo na or nababago na yung daily living mo. Nakaka-apekto na sa function mo sa trabaho, sa relationships, sa mga kaibigan mo. Pag depression, ganoon din po, nabanggit ko na kanina, wala ka ng interest sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Sa trabaho, wala ka ng gana pumasok. Sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo na sila kinakausap. Dati, sobrang madaldal ka. Ngayon, sobrang tahimik mo na. Dati, mabilis ka lang magising. Ngayon, ayaw ka na magising basta-basta. Kaya baliktad. Dati, sobrang mantika ka matulog. Ngayon, sobrang bilis mo na magising. Matakaw ka na ngayon. Dati, ayaw mo kumain. Or baliktad. Dati, hindi ka kumakain. Ngayon, matakaw ka na. May nagbabago po sa inyong mga habits or sa mga pang-araw-araw nyong gawain. And, of course, yung pang-araw-araw nyong buhay ay naapektuhan. Hindi ka na makapasok. Hindi mo na magampanan yung trabaho mo bilang ama or provider or mga trabaho mo bilang magulang or ina or kapatid, etc. I was given tools. I
I know what I'm capable of. I was trained to work on those emotions and feelings. I guess fear and anger and frustrations, all those basic emotion stuff are still there, but I am able to manage it. Doc, any tips? Tingin ko atake ako ng anxiety. Anong mga pwede ko gawin? Okay, ito, ina-advise ko to sa mga pasyente ko. Kunyari, feeling nyo nagkakaroon na kayo ng anxiety, biglaan kasi yan eh. Walang paramdam yan, walang paalam yan kung kailan. Biglaan. Ito yung mga pwede nyo po gawin. Una, pwede po kayo lumayo. Punta po kayo sa tahimik na lugar. Tapos mag-practice po kayo ng deep breathing. Huwag po kayo sa mga masyadong mataong lugar kasi baka lalo pong matrigger eh. Punta kayo sa tahimik na lugar, yung komportable kayo. Practice po kayo ng deep breathing. Hingat po ng malalim. Padaanin nyo po sa ilong. Tapos stay nyo po dyan mga 3 to 5 seconds and then exhale, daan-dahan. Huwag po biglang ganun. Baka magbago yung oxygen levels or carbon dioxide nyo sa katawan. Kung may access po kayo sa tubig, malamig na tubig at yelo, kung nasa bahay kayo or isang man lugar, basta meron man kayong dalang ganun, kumuha po kayo ng isang basong tubig na sobrang lamig and then punuin nyo po ng yelo, crushed ice or cube ice and then inumin po dahan-dahan. Makakatulong po yan sa inyo kasi kahit papaano marirelief yung inyong tension, inyong mga naramdaman na isip. Of course, mga first aid lang naman to. Pwedeng gumana sa inyo, pwedeng hindi, pwedeng ibang reaction ng katawan. So, mas maganda pa rin po, nagpapacheck pa rin sa doktor. Doc, sa depression naman po, ano yung mga tips mo para makaiwas? Again, number 1 dito yung regular physical activity. Kasi sabi ko kanina, nakaka-boost yan ng happy hormones, nakakababa ng mga depressive or mga bad mood na hormones. So, gawin po regular yung inyong physical activity. Of course, ang mga kinakain, bawasan natin yung mga sobrang matatamis, sobrang prito. Damihan po natin yung mga prutas, gulay, mas maganda po yun sa katawan natin. And of course, very important, lalo na ngayon talagang digital world na, bawasan po natin yung social media. Kasi kapag tayo sobra sa social media, lalo na pag medyo toxic yung ating mga nababasa, baka po makatrigger and hindi po makatulong sa mga dinaranas natin. And of course, makipag-usap po sa ating mga kakilala kung kanina tayo komportable and kung kanina tayo open na kamag-anak or kakilala. So, kung meron kayong mga kamag-anak, kakilala or mga kaibigan na sa tingin nyo, nakakaranas ng mga ganito, dito na po yung papasok yung role nyo. Maging supportive po sa kanila, lalo na sa treatment nila. Huwag nyo po sila masyadong ida-down or pagdududahan. Huwag nyo pong i-invalidate yung mga feelings nila. Pakinggan nyo po sila kahit hindi po kayo magsalita or magsabi ng kahit anong word. Basta nandyan lang po kayo para makinig. Malaking bagay na po yun. And kung ikaw naman ay sa tingin mo, nakakaramdam ka ng mga ganitong karamdaman, laging magpapakonsulta sa doktor. Meron naman po mga libre na psychiatrist sa mga government hospital. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. And to Miss Elena Darna, sana po ay maging tuloy-tuloy na po ang inyong recovery. And thank you for sharing your story.